In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinaguga at naratnan niya roon ng isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan ni Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga. Para may paratang sila sa kanya, tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay, halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya. Galit at lungkot ang nagbadha sa kanyang mukha dahil sa katikasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Inunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabuatan sa mga kampo ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagpasa sa Hebreo chapter 7. At sa pagunita kay San Vicente Diacono at Martir. Si San Vicente ay nag-alay ng kanyang buhay para sa Diyos. Patuloy na nanindigan para sa pananampalataya kahit harapin ang pag-uusig. Ang kanyang halimbawa ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na paglilingkod ay nangangailangan ng sakripisyo at pananampalataya sa kabila ng hirap at pagsubok. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita ng pagmamahal ni Jesus sa paggawa ng mabuti kahit pa ito'y taliwas sa paniniwala ng mga tao sa paligid niya. Ang galit at lungkot ni Jesus ay patunay ng kanyang pagnanais na maunawaan ng mga tao ang tunay na diwa ng araw ng pamamahinga, pagmamalasakit at paggawa ng kabutihan. Mga tanong natin sa mga panahong ito, paano natin hinahayaan ang ating katigasan ng ulo o bias sa paggawa ng tama? Ano ang ating tugon kapag tayo ay nahaharap sa pagkakataong mamili sa paggawa ng mabuti o pagsunod lamang sa nakagawain? Pangalawa, pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Halimbawa sa kasalukuyan, tulong sa kapwa. Sa panahon ng pandemya, maraming tumanggi mag-abot ng tulong dahil sa takot na mahawa. Subalit, ang iba'y nagpakita ng malasakit sa mga nangangailangan sa kabila ng panganib. Pagkilos para sa katarungan. Sa lipunan ngayon, may mga taong nanatiling tahimik sa harap ng mali dahil sa takot o kawalan ng pakialam. Gayunpaman, may ilan ding nanindigan para sa karapatang pantao at katarungan kahit pa ito'y may kaakibat na sakripisyo.
pagbabago at pagsisisi. Mga hakbang sa pagbabago. Una, pagpakumbaba. Kilalanin ang ating pagkakamali at humingi ng tawad sa Diyos at sa mga nasaktan natin. Pangalawa, ang pagkilos. Sikaping gumawa ng tama at ituwid ang ating maling gawi, tulad ng paghingi ng tawad at pagbabalik at ng mga nawala. Pangatlo, pagninilay at panalangin. Maglaan ng oras upang magnilay sa salita ng Diyos at palakasin ang ating loob sa harap ng hamon. Manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Aming Panginoong Hesus, na nagpakita ng halimbawa ng tunay na pagmamalasakit at paggawa ng mabuti, turuan mo kaming maging bukas ang puso sa iyong kalooban sa kabila ng mga pagkukulang at kahinaan. Bigyan mo kami ng tapang na mamuhay ayon sa iyong aral sa pamamagitan ng panalangin ni San Vicente. Naway maging handa rin kaming maglingkod at magbigay ng aming sarili para sa kapakanan ng iba. Amen. Ang ating mga referensya ay nakabase sa Catechism of Catholic Church 2173 tungkol sa diwa ng Sabat at paggawa ng kabutihan. Evangelii Gaudium ni Pope Francis, ang pagtugon sa pangangailangan ng mga marginalized at mahihirap. Mga aklat tungkol sa buhay ni San Vicente, Diakono at Martir. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!